pa rin daw ang Pilipinas. Yan ang sinabi ng DOH sa press conference nila kanina. Nagnegatibo nga si Rafi, yung isang Pinay nurse na dati na nagpositibo noon sa Saudi Arabia. Kaya para sa update, may live report si Mia Reyes. Mia. Rafi, Cherry, kinumpirma ng Department of Health na nagnegatibo na sa MERS coronavirus ang Pinay nurse mula Saudi Arabia na naunang napabalitang positibo sa MERS-CoV. Matatandaan na noong Biyernes sa isang Pinay nurse mula Daman, Saudi Arabia ang umuwi dito sa Pilipinas na positibo raw sa MERS coronavirus, kung saan mismo ang kanyang supervisor sa Saudi ang tumawag sa kanya at nagsabing positibo siya sa sakit. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Health na si Dr. Lyndon Lee Suy, alas 11 kagabi nang lumabas mula sa Research Institute for Tropical Medicine ang resulta. Dito, nagnegatibo ang Pinay nurse na nakakonfine sa Southern Philippine Medical Center. Ayon kay Soy, hindi na mahalaga kung ano ang testing na ginawa sa Saudi dahil ang importante raw ay negatibo ito sa kanilang pagsusuri. Bagaman nagkaroon ito ng alarma sa publiko, maganda na raw ito, sabi ni Soy, na gumawa ng magandang hakbang ang DOH para tugunan ang banta sa MERS-CoV. Dahil negatibo na, ititigil na rin ng DOH ang contact tracing at testing na nasa 4 na rang pasahero na lula ng Saudi Arabia flight at Cebu Pacific. Narito naman ang bahagi ng panayam natin sa tagapagsalita ng DOH. The patient, although tested as well, negative naman ang test niya. So what's good about this is that when there is a negative case, there's no way for the infection to be transmitted as well kasi walang magiging source. Siguro ang mas importante naman sa atin, hindi na ko ilan na tawagan, ilan na na-test. Ang importante ng highlight ngayon is we are free. Na walang kaso, and the government was able to respond promptly, kaagad sa threat ng MERS-CoV. Rafi, Cherry, iginiit naman ng Department of Health sa publiko na wala pa rin dapat ipangamba dahil nananatiling MERS-CoV-free ang ating bansa. Rafi, Cherry? Maraming salamat, Mia Reyes. Eto, Rafi, pag-usapan naman natin ang Pasko kasi Burr months na Ilan ba inaanak mo? Curious lang ako. Hindi ko na mabilang. Hindi na mabilang, ano? So pag Pasko, dapat ngayon pa lang nagsisimula ka ng mag-shopping. Nagsisavings, nag-iipon pa muna ng pera. Para may pambili. Talaga? Mahal ang mabili yan. Parang di ako naniniwala. Di ako naniniwala kailangan mo mag-ipon. Kailangan mo mag-ipon, siyempre. Pero ingat lang po, naglabas ang EcoWaste ng listahang mga delikadong laruan para sa mga bata. Kung ano ang mga ito, nasa gitna ng aksyon si Carla Lim. Mga ninong at ninang, Burr months na po, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi po oras para taguan ang inyong mga inaanak, bagkus ay dapat paghandaan ang mga ireregalo sa kanila. Pero ingat-ingat lamang po dahil naglabas na ang EcoWaste Coalition ng listahan ng mga laruang delikado para sa mga bata. Unang-una na nga dyan ay yung tinatawag na microbiological hazard. Ito yung mga tulad ng soap bubble na ito. Kung mapapansin ninyo, may tubig. At dahil nakatenga na yung tubig dyan, posibleng pamahayan na ito ng bacteria. Meron din yung tinatawag na mechanical hazard. Ito yung mga delikado dahil posibleng makasugat sa balat at katawan ng mga bata dahil matutulis gaya nga ng espadang laruan na ito. Meron din yung choking hazard dahil nga maliliit yung sizes ng mga laruan at kasyang-kasyang isubo sa bibig ng mga bata, posibleng bumara sa lalamunan nila. At higit sa lahat, ang pinakadelikado nga ay yung mga chemical hazard kung tawagin ng mga laruan. Ito yung may mga malalambot na plastic dahil nga meron itong PVC at may sangkap na mga toxic chemicals na tinatawag nga na lead, cadmium at mercury na posibleng ngang mag-cause ng cancer sa mga bata at makaapekto sa kanilang utak. Kaya payo nga ng EcoWaste Coalition sa publiko, kung mamimili kayo ng laruan ay siguraduhin sa mga kilalang establishmento. At kapag sa pamimili ay siguraduhin pong tignan yung label o yung etiketa at hindi naman porkit mura ay siguradong sulit ka na. Para naman ihatid ang may init na showbiz news, narito na si Marga Vargas para sa Celebrity Action. Salamat, Cherry. Nagpamalas ng sariling bersyon ng kantang Let It Go ang veteranong singer na si Renz Verano. Yan ay matapos siyang i-challenge ng mga kapatid natin sa action sa umaga. Ito, pakinggan natin. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. What they're going to say. Let storm rage on.
Never bothered me anyway. Bang galing naman no. Ito, hindi nahirapan ang DENR sa paghuli ng mga pasaway na mga jeep sa isinagawa nilang anti-smoke belching operation kahapon. Bakit kaya? Paano kasi? Tinulungan sila ng mga naggagandahang binibini ng Miss Global Philippines 2014. Kaya naman ang mga jeepney driver abay parang nagboluntaryo ng magpa-smoke belching check sa operatiba. Layo ng patimpalak na ikampanya ang malinis na hangin. Pinangunahan din nila ang pagtatanim ng mga bagong punla sa UP Arboretum. Sila rin ang magiging ambassadors for clean air na isinusulong ng Environmental Management Bureau. Ang koronasyon ng Miss Global Philippines 2014 ay gaganapin sa October 11 sa Resorts World Manila. At yan ang mga chika ko for today. Have a happy weekend, mga kapatid. Back to you, Rafi at Cherry. O Cherry, mahilig ka rin ba ng bulalo? Sarap yan pag umuulan. Tama. Mainit na sabaw. Mainit na sabaw. Okay, pero ito, merong cheesy bulalo, seasoning bulalo, at kung ano pang luto ng bulalo. Kung saan yan, inaksyonan ni Mon Gualvez. Tuwing maulan, sarap talaga pag may mainit na sabaw. Eto perfect, bulalo ng Batangas. Pero alam nyo ba, pwede pang sumarap yan. Eto, Cloud9, bulalo with mushroom sauce. May spicy, crispy, sizzling, at meron ding cheesy. May version pang Japanese at Indian. At syempre, di pa rin naman nawawala ang minahal na nating Batangas bulalo. Ang gusto namin, from the term itself, Bulalo Expedition, magbigay kami ng twist, different Bulalo experience sa mga customers namin. Sample nga! Dito sa Bulalo Expedition, medyo matagal kami magpakalo, mga 5 hours para sa malambot talaga. O talaga, kasi usually mga kapatid, 3 hours okay na eh. Oo, yung iba, pero minsan hindi ganun kalambot. 95 to 120 pesos ang bulalo rito na pwedeng samahan ng promo nilang Anlikanin. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5! Ito, mula bulalo, punta naman tayo sa mga panghang. Mahilig ka ba manghang? Ako hindi eh. Hindi Ako ko mahilig. kaya eh. Oo. Dito po sa Silly, S-I-L-L-Y ha. Okay. Silly Restaurant, may twist na anghang ang mga simpleng ulam. Yan naman ang pinasyalan ni Rhoda the Foods Explorer. Panorin natin. Hours pala bukas, pwede. Malapit lang yan dito sa 24/7. Walking distance lang ate. Ano, Pwede, punta ka, pwede. mamaya. Punta tayo. Kain tayong dalawa doon. Kung libre mo ako, sige. Walang pwede. problema. Mahilig ka ba sa manghang? Hindi nga pala. Papaypayan na lang kita. Papamayam ko. Bago kami magtapos, nais po namin batiin ng happy birthday ng aming executive producer na si Eric Montas. Happy birthday. Yes, maligayang kaarawan sa iyo, Eric, ha? Kailan bang birthday mo? Matagal, next year pa, Abril. Advance happy birthday. Ikaw rin. Yan po ang aksyon sa ating bansa ngayong tanghali, ika-5 ng Setyembre. Ako po si Rafi Tulfo. Hanggang sa Lunes po, mga kapatid, hayaan nyo kami na muling saluhan ng inyong tanghalian ng
hindi maaanghang, mga maaksyong balitaan. Ako po si Cherry Mercado. Samahan ka lang mga kapatid, higit sa balita. Aksyon!